King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 13:15. Nakakasira ng dimensyon. Habang si Zhao Feng at ang iba ay tinutugis kanina, ilang beses silang naglibot sa core area, kaya medyo pamilyar siya sa lugar. Matapos tumakas mula sa gitnang bulwagan, natagpuan ni Zhao Feng ang pinakamalapit na daanan at nagsimulang magtrabaho kasama ang Blood Flame Kilin upang tumakas. Nagpunta sila sa iba pang mga lugar ng pangunahing lugar upang alisin ang mga natitirang bagay. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay nakakakita sa mga dingding para sa isang tiyak na distansya, na nagpapahintulot sa kanya na makita kung ano ang nangyayari. Ang 6 na kalaban ay nahahati sa mga pangkat ng 3. Kahit na tumalikod si Zhao Feng upang salakayin sila, hindi siya magtatagumpay sa pagpatay sa kanila. Kaya naman, nagpasya siyang tumakas muna. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga guho ng Heaven's Legacy Race, at ang kalaban ay maaaring maglakad-lakad sa lugar na ito na parang sarili nilang hardin sa ilang kadahilanan. Tungkol naman sa maliit na pas ang magnanakaw, nakikita niya kung gaano nila ito pinapahalagahan na hindi nila sasaktan ang maliit na pas ang magnanakaw. Bukod dito, naunawaan din ni Zhao Feng na ang maliit na pas ang magnanakaw ay sadyang pinahintulutan ang sarili na mahuli. Siya at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakaugnay pa rin sa pamamagitan ng kontrata. Kahit na sila ay pinaghiwalay ng isang buong zone, magkakaroon pa rin ng isang mahinang koneksyon. Kapag naihatid na ang maliit na pas ang magnanakaw sa kanilang base, malalaman ni Zhao Feng kung saan matatagpuan ang pangkat sa likod ng mga inapo ng God Eye na ito. Bilang karagdagan, alam ng pangkat na ito ang sikreto ng Heaven's Legacy Cat, kaya malaki ang posibilidad na mayroon itong isang bagay na kailangan ng maliit na pas ang magnanakaw. Kung hindi ito gagawa ng error at pinapayagan ang sarili na makuha. At ang paksayon sa likod ng grupong ito ay tila nagsaliksik sa mga God Eye, kaya marahil mayroon itong isang bagay na kailangan din ni Zhao Feng. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit hindi ginamit ni Zhao Feng ang higit sa lakas ng Blood Flame Kilin Race. Kung hindi, ang 6 na kawapu-apuhan ng God Eye na iyon ay hindi magiging katapat niya. Bagamat ang lahat ng ito ay lubhang mapanganib, ang maliit na pas ang magnanakaw ay may kakayahan na manghula ng kapalaran, kaya malamang natiwala ito sa mga pagkakataon nito. Boom! Bang! Sa sandaling ito, nagawa ni Zhao Feng at ng Blood Flame Kilin na magbukas ng isang maliit na puwang at sumugod. Kamahalan! Ang lugar na ito ay tila isang sira na naiwan ng Heaven's Legacy Race. Ang Blood Flame Kilin ay nahihirapang pigilan ang pagkamausisa nito. Mas mahalaga ang pagtakas. Hindi masyadong nagpaliwanag si Zhao Feng. Sa kabilang dulo, natapos na ng koponan ng Ancient God Profound Devil ang pagkuha ng mahahalagang resulta ng pananaliksik at mabilis na nakabalik. Go! Ang Heaven's Legacy Cat na iyon ay nagbigay ng ilang resulta ng pananaliksik kay Zhao Feng. Ang Ancient God Profound Devil ay medyo nagalit. Anong silbi nila sa kanya? Kapag nasira ang dimensyong ito, matatapos na siya. Ngumuso ang isa pang tao. Gayunpaman, nakakalungkot pa rin na makitang nasayang ang gayong mahalagang mga resulta ng pananaliksik. Walang sapat na oras. Balik na tayo. Agad na sabi ng payat na babae. Ang proseso ng pagsira sa sarili ay tumagal lamang ng 100 segundo, at 20 lamang sa mga segundong ito ang natitira. Upang maiwasan ang anumang mga sakuna, mas mabuting bumalik sila ng mabilis hanggat maaari. Sa isang tiyak na makitid na silid na bakal, naghihintay ang Ancient God Black Extreme at ang kanyang 2 miyembro ng koponan. Ang teleportation array dito ay ganap pa ring napreserba. Inayos ko lang ang lokasyon kung saan kami mag-teleport. Magagamit natin ito ng walang pag-aalala. Ngumiti si Ancient God Black Extreme at sinabing, Manam. Ang grupo ng 6 ay tumungo sa teleportation array platform. Tara na. Hayaang ilibing ang batang iyon kasama ng lugar na ito. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa malamig at madilim na mukha ni Ancient God Black Extreme. Ang pinakamalaking mantsa sa kanilang misyon sa pagkakataong ito ay si Zhao Feng. Kung hindi dahil sa kanya, magiging maayos na natapos ang kanilang misyon. At sa huli, hindi man lang nila nagawang patayin si Zhao Feng mismo, na kailangang umasa sa proseso ng pagsira sa sarili ng Heaven's Legacy City para gawin ang trabaho. Kailangan ko talagang ibigay ito sa brat na iyon.
Sabi ng payat na Eye of Spacetime Descendant na may paghamak. Kahit na binigyan niya kami ng maraming problema, at least binigyan niya kami ng Heaven's Legacy Cat. Malamig na sabi ng Ancient God Profound Devil. Tama iyan. Ngunit ang pasang iyon ay dapat magkaroon ng kontrata ng alagang hayop sa brat na iyon. Para saan ka nag-aalala dyan? Kapag patay na siya, mag-undo ang kontrata. Buzz. Boom. Ang array ay na-activate, ang mga pattern na pilak ay naglalabas ng kanilang mga sarili. Isang pilak puting kinang ang lumitaw, na bumalot sa pangkat ng Ancient God Profound Devil. Sa kabilang panig, bagamat hinahanap pa rin ni Zhao Feng ang labasan, sinusubaybayan pa rin niya ang mga galaw ng Ancient God Profound Devil. Teleportation Array. Aalis na sila. Nagulat si Zhao Feng. Pinapaalis nila ako ng ganon-ganon lang. Hindi mapigilan ni Zhao Feng ang mapangiti. Tila walang paraan ang mga taong ito para mahuli siya, kaya napagpasyahan nilang huwag nang mag-aksaya ng oras at umalis na lang. Ngunit naramdaman pa rin ni Zhao Feng na parang may mali at nagsimulang mag-isip. Mali iyan. Ang dami kong alam sa mga sikreto nila, kaya bakit nila ako pakakawalan? Lumibot ang mukha ni Zhao Feng nang magsimula siyang magpanik. Kasabay nito, muling tumingin si Zhao Feng sa 8-sided installation sa Central Hall. Ang mahinang pulang screen sa ibabaw ng pag-install ay patuloy na kumikislap. Bagamat hindi maintindihan ni Zhao Feng ang mga salita sa screen, nakikita niya ang isang pulang banda ng liwanag na umaabot mula kaliwa hanggang kanan, malapit nang makarating sa dulo ng screen. Ang lahat ng enerhiya sa paligid ng pangunahing lugar ay tila dumadaloy sa lugar na iyon. Maingat na pinagmamasdan ito, napagtanto ni Zhao Feng na ang 8-sided installation ay kumukuha ng napakalaking enerhiya, na nagbibigay ng matinding panginginig. Hindi maganda. Sisirain nila ang lugar na ito. Napasigaw si Zhao Feng sa alarma. Mula sa pananaw ng grupo ng Ancient God Profound Devil, ngayong nakuha na ang lahat ng mahahalagang bagay sa mga guho, ano ang silbi ng pag-iingat nito? Mag-iiwan lang iyon ng mga pahiwatig na magagamit ng ibang paksayon para imbestigahan ang grupo ng Ancient God Profound Devil. Bukod dito, alam ni Zhao Feng ang napakaraming lihim nila. Wala silang dahilan para pakawalan siya. Ang dalawang bagay na ito na pinagsama ay nag-iwan kay Zhao Feng na may isang posibilidad lamang. Ang grupo ng Ancient God Profound Devil ng anim ay gustong ganap na sirain ang dimensyong ito at ibagsak si Zhao Feng kasama nito. Ang 8-sided installation ng Central Hall ay ang pinakamataas na antas ng makina sa core area. Kahit na ang grupo ng Ancient God Profound Devil ay hindi kayang ganap na patakbuhin ito. Kaya, masasabing ang pag-install na ito ang puso ng mga guho na ito at nauugnay sa buong sukat kung saan naninirahan ang mga guho. At ilang sandali lang ang nakalipas, nagsimulang kumilos ng kakaiba ang 8-sided installation. Ito ay masama. Malapit nang mapahamak ang lugar na ito. Nagmamadaling sinabi ni Zhao Feng sa Blood Flame Kilin. Mayroon bang anumang paraan upang mabilis na makatakas sa dimensyong ito? Nagmamadaling tanong ni Zhao Feng. Kasalukuyan silang nasa mortal na panganib. Takasan ang dimensyong ito. Nanlamig ang mga mata ng Blood Flame Kilin. Kahit na ang pag-alis sa pangunahing lugar na ito ay medyo mahirap. Paano nila maiiwan ang buong dimensyon sa isang solong lakad? Alam ni Zhao Feng na hindi magagawa ng Blood Flame Kilin na ito ang gawaing ito, kaya inilagay niya ito sa Ancient Dream Realm. Dahil iyon ang kaso, kailangan kong ilagay ang lahat sa linya. Si Zhao Feng ay puno ng determinasyon. Swish! Ang katawan ni Zhao Feng ay biglang naglaho. Ilang sandali pa, nagsimulang lumitaw ang malalakas na spatial ripples sa kinatatayuan niya. Boom! Si Zhao Feng at ang Blood Flame Kilin Race Patriarch ay lumitaw, na may maliliit na spatial crack na lumilitaw sa paligid ng Blood Flame Kilin Race Patriarch. Kung ang isang tao sa cultivation ni Zhao Feng ay masyadong malapit sa mga spatial crack na ito, siya ay mapupunit. Gayunpaman, mayroon siyang pinakamataas na kalidad na defensive divine artifact sa spacetime robe, na napakahusay para sa paglaban sa mga spatial na bitek na ito. Kamahalan, ang lugar na ito ay lumilitaw na nalilito ang Blood Flame Kilin Race Patriarch. Walang sinabi si Zhao Feng bago siya dinala sa lugar na ito, iniwan siyang medyo nalilito.
Ngunit agad na napansin ng Blood Flame Killing Race Patriarch na ang dimensyon ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkasira. Ang kamahalan, ang dimensyong ito ay masyadong mababa ang antas para hawakan ako. Agad na sinabi ng Blood Flame Killing Race Patriarch. Mag-isip ng anumang paraan, anuman ang presyo, para maalis ako sa dimensyong ito. Nagmamadaling sabi ni Zhao Fang. Sa ngayon, ang pulang banda ng ilaw sa 8-sided installation ay halos umabot na sa dulo ng Blood Flame Killing Race Patriarch kung gaano kahalaga ang bagay na ito. Hindi siya basta-basta tatawagan ng God Lord maliban kung siya ay nahaharap sa isang nakamamatay na krisis na hindi niya malutas. Sige. Naging mahigpit ang mga mata ng Blood Flame Killing Race Patriarch habang ang malalakas na alon ng enerhiya ay nagsimulang tumaas mula sa kanyang katawan. Boom! Habang ipinakita ng Blood Flame Killing Race Patriarch ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan, ang nakapalibot na espasyo ay nasira. Ang mga spatial na bitek sa lahat ng laki ay napunit, na naglalabas ng mapanirang mga bagyo ng enerhiya. Swoosh! Swish! Ilang dosenang sugat ang lumitaw sa katawan ng Blood Flame Killing Race Patriarch. Bagamat siya ay may malakas na sigla, ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay hindi makaagapay sa bilis kung saan siya nasugatan. Samantala, sinunod ni Zhao Fang ang utos ng Blood Flame Killing Race Patriarch at ginamit ang space-time barrier ng space-time robe. Napakahusay ng spatial barrier para sa pagtatanggol laban sa space energy, at natural na mas mahusay dito ang na-upgrade na bersyon, ang space-time barrier. Sa proteksyon ng space-time barrier, nagawang patatagin ng Blood Flame Killing Race Patriarch ang kanyang mga sugat. At si Zhao Fang, na may dalawahang proteksyon ng space-time robe at space-time barrier, ay mas ligtas pa. Sa sandaling ito, ang pulang banda ng liwanag sa 8 panig na pag-install sa wakas ay umabot sa dulo. Ang mapanirang enerhiya ay nagsimulang dumaloy sa buong core area. Agad na naramdaman ni Zhao Fang ang nakasusuklam na amoy ng kamatayan. Talagang sinisira nila ang dimensyong ito. Ang isip ni Zhao Fang ay nabalisa, at maging ang kanyang God Spiritual Eye ay pumipintig. Ngunit ang kanyang lakas ay masyadong mababa upang gawin ang anumang bagay tungkol sa sitwasyong ito. Sa sandaling ito, ang mga ron ng apoy ay umiikot sa paligid ng Blood Flame Killing Race Patriarch, na humahampas sa malakas na enerhiya ng intent. Agad na nabasag ang paligid. Sa parehong sandali, ang mga ron ng apoy na iyon ay umikot sa paligid ng Blood Flame Killing Race Patriarch at Zhao Fang. Boom! Bang! Nagtransform ang dalawa sa isang madugong apoy at paputok na naglaho. Isang primordial forest sa Ziling Zone ang biglang nagulo. Boom! Whoosh! Isang napakalaking spatial fissure ang bumukas, na nagpakawala ng mapanirang bagyo ng enerhiya sa paligid. Ang lugar para sa daan-daang libong li sa paligid ay agad na naging isang ipinagbabawal na zona. Ang mapanirang bagyo ay nagdulot ng pinsala sa lugar. Samantala, sa gilid ng ipinagbabawal na zonang ito, 2 figure ang biglang lumabas sa manipis na hangin. Gaano kadelikado? Mabilis pa ring tumitibok ang puso ni Zhao Fang. Ang space-time robe sa kanyang katawan ay mahinang kumikinang. Malinaw na nasira ito habang pinoprotektahan si Zhao Fang. Malaki ang utang ni Zhao Fang sa kanyang kaligtasan dito. Gayunpaman, medyo nakaapekto pa rin kay Zhao Fang ang spatial storm na iyon. Ang makapangyarihang lihim na sining ng Blood Flame Killing Race Patriarch ay nagbigay din ng ilang pasanin kay Zhao Fang. Plush! Ang Blood Flame Killing Race Patriarch ay nagsuka ng nagninangas na dugo, malabong mga baga ang makikita sa loob nito. Agad na nagsimula ang apoy kung saan dumapo ang dugo. Ayos ka lang ba? Agad na tanong ni Zhao Fang. Ang Blood Flame Killing Race Patriarch ay nasa gitna ng hindi matatag na dimensyon na iyon, gamit ang kanyang makapangyarihang spatial escape technique. Kaya, siya ay malubhang nasugatan. Walang kahit isang bahagi ng kanyang katawan na buo, at ang ilang bahagi ay nasira ng husto na ang buto sa ilalim ay nakikita. Ayos lang ako. Bagamat nasira ko ang ilan sa aking Yuan Qi, hindi malala ang mga pinsala. Ngunit baka hindi ko matulungan ang kamahalan na harapin ang anumang malalaking krisis sa maikling panahon. Ang Blood Flame Killing Race ay nagsimulang gumamit ng isang secret recovery art bago tuluyang magsalita. Bumalik ka muna. Naalala ko lahat ng kilos mo ngayon.
Emosyonal na sabi ni Zhao Fang. Talagang may utang siya sa Blood Flame Kilin Race Patriarch. Kung hindi dahil sa kanya, kahit na may space-time robe, si Zhao Fang ay nadurog na sa katawan at kaluluwa ng walang katapusang spatial storm na iyon. Swish! Ibinalik ni Zhao Fang ang Blood Flame Kilin Race Patriarch sa Ancient Dream Realm. Munting pas ang magnanakaw. Bahagyang ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at nagsimulang palawakin ang kanyang sentido sa isang tiyak na direksyon. King of Gods, Kabanata 13:16. Pag-iipon ng pag-aani. Umalis muna tayo dito. Isinantabi muna ni Zhao Fang ang bagay tungkol sa maliit na pas ang magnanakaw. Inalis ang space-time robe, nagsimula siyang maglakbay ng mabilis palayo. Ang malaking kaguluhan na nilikha dito ay tiyak na nakakakuha ng atensyon ng mga kalapit na paksayon. Bilang karagdagan, alam na ng Blazing Gold Race ang lugar na ito, at ang mga Ancient God experts na ipinadala nila ay ganap na nabura. Kumpiyansa siya na malapit nang makarating sa lugar na ito ang mga eksperto ng Blazing Gold Race. Kung mahahanap nila si Zhao Fang dito, tiyak na susubukan nila ang lahat ng paraan para sisihin si Zhao Fang sa lahat ng ito. Bilang karagdagan, matagal nang natapos ang God Eye Assembly, at kailangan pa niyang bumalik sa spiritual race. Makalipas ang mahigit 2 buwan, maayos na bumalik si Zhao Fang sa spiritual race. Nang maglaon sa araw na iyon, marami sa mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ang bumisita sa kanya. Si Zhao Fang ay kasalukuyang may napakataas na katayuan sa spiritual race, ngunit nang matapos ang God Eye Assembly, hindi na bumalik si Zhao Fang. Nang magtanong sila sa Life Sacred Land tungkol dito, nalaman nilang umalis si Zhao Fang sa kalagitnaan. Inutusan ng spiritual race ang mga miyembro ng intelligence nito na mangalap ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Zhao Fang, ngunit walang bunga ang kanilang mga pagsisikap. Ginawa ko ang lahat ng iyong pag-aalala. Ikinulong ni Zhao Fang ang kanyang kamao sa kanyang kamay at humingi ng tawad. Zhao Fang, huwag kang magpahuli. Si Zhao Yufei ay inheritance disciple na ng Third Elder. Hinaplos ng Ancient God Floating Spirit ang kanyang balbas at tumawa. Manam, si Yufei ay may bloodline ng spiritual race, at sa pagtuturo ng half-step God Lord ng spiritual race, ang kanyang cultivation, bloodline, at lakas ay tiyak na tataas ng mabilis. Sabi ng isang Ancient God na nakasuot ng itim. Sa kanyang pananaw, si Zhao Fang ay naging masyadong mapagmataas matapos maging isang Ancient God. Nagkaroon siya ng Eye Bloodline, ngunit hindi niya pinansin ang God Eye Assembly at bigla siyang umalis. Kailangang malaman ng isa na ang sino mang may hawak ng Eye Bloodline ay gustong gumugol ng mas maraming oras sa God Eye Assembly hanggat maaari. May ilang Eye Bloodline holder na may matinding pagnanais na lumahok sa God Eye Assembly ngunit hindi magawa. Si Zhao Fang ang unang kalahok ng God Eye Assembly na talagang umalis sa kalagitnaan. Ang inheritance disciple ng Third Elder. Nagulat si Zhao Fang. Hindi ba't ang Third Elder ng spiritual race ay ang kalahating hakbang na God Lord na nag-alok na kunin siya bilang isang disipulo pagkatapos ng kanyang tagumpay ngunit sa huli ay tinanggihan. Hindi niya inaasahan na, habang wala siya, kukunin ng Third Elder si Zhao Yufei bilang kanyang disipulo. Gayunpaman, si Zhao Yufei ay tunay na nagpakita ng abnormal na antas ng talento. Aalis ako ngayon. Nagpaalam si Zhao Fang sa mga elder. Hindi sinabi ni Zhao Fang sa spiritual race ang tungkol sa grupo ng Ancient God Profound Devil. Una, ang kanilang grupo ay tila nagmamalasakit lamang sa mga inapo ng God Eye. Wala itong gaanong kinalaman sa spiritual race, at ang pagsasabi sa spiritual race ay hindi garantisadong magiging kapaki-pakinabang. Pangalawa, kung ang usapin tungkol sa mga guho ng Heaven's Legacy Race ay mabubunyag, maaaring mas lalo itong magdulot sa kanya ng problema. Halimbawa, maaaring magsimulang tingnan ng iba ang mga kayamanan na nakuha ni Zhao Fang. Bilang karagdagan, naroon din ang lahat ng mga tao na namatay sa mga guho. Ang Blazing Gold Race, ang mga pangunahing paksayon ng Antian Zone, at iba pa ay magsisimulang puntiryahin si Zhao Fang. Kaya, walang plano si Zhao Fang na pag-usapan ang bagay na ito. Pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan, agad na pumasok si Zhao Fang sa pag-iisa. Ang kanyang unang punto ng negosyo sa pagpasok sa Space-Time Robe Dimension ay nagpapagaling mula sa kanyang mga pinsala.
Habang nagpapagaling mula sa kanyang mga pinsala, inilabas niya ang lahat ng kanyang natamo mula sa pagtuklas sa mga guho. Sa ibang lugar, ang naglilinang na Black Destruction Serpent Dragon ay agad na nagmulat ng mga mata at tumitig kay Zhao Fang. Sa isa pang sulok ng dimensyong ito, hawak ni Zhao Wang ang Staff of Death Curse gamit ang dalawang kamay habang nililinang niya. Nakuha na ni Zhao Wang ang pagkilala sa Staff of Death Curse. Kasama ang Death Liquid na nakuha niya mula sa Heaven's Legacy Race, na tinulungan ng Staff of Death Curse na pinuhin, naabot na niya ang antas ng Rank 6 True God. Si Zhao Fang ay pumili ng isang malakristal na test tube na kasing kapal ng isang braso mula sa pile. Ang pulang dugo sa loob ay nagbigay ng malalaban na pakiramdam. Boom! Sa pagbukas nito, sinalubong siya ng nakakapasong pressure ng isang sinaunang bloodline. Medyo kulang ito kumpara sa dugo ng Blazing Gold Race, ngunit mas malakas kaysa sa dugo ng Blood Flame Killing Race. Hindi matukoy ni Zhao Fang kung anong species kabilang ang dugong ito, tansyahin lamang ang lakas nito. Master, ito ang bloodline ng Flame God Race, ika-48 pwesto sa 10,000 Ancient Race. Agad na sabi ng Black Destruction Serpent Dragon. Ranggo ng 48. Nagulat si Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na ang isang random na test tube ay maglalaman ng ganoong mataas na antas ng bloodline. Master, maaari mo bang ibigay sa akin ang dugong iyan? Sa dugo ng Flame God Race, maaari akong maging isang rank 7 Ancient God sa isang stroke. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may nakikiusap na ekspresyon. Sa tuktok nito, ito ay isang peak na rank 6 lamang. Matagal nang nabawi ng Black Destruction Serpent Dragon ang orihinal nitong cultivation, ngunit kulang pa rin ito sa lakas para puntahan ang Ancient God. Ang Destruction Dragon Race Bloodline ay naglalaman din ng mga katangian ng Flame Dao, kaya maaari nitong pinuhin at makuha ang enerhiya ng Flame God Race Bloodline. Tanungin mo ako mamaya. Simpleng sagot ni Zhao Fang. Ang dugo ng Flame God Race na ito ay kapaki-pakinabang din sa kanya. Bukod dito, ang gayong mataas na antas ng dugo ay natural na kailangang ma-duplicate ng ilang beses muna. Swish! Inilagay ni Zhao Fang ang dugo sa kanyang God Eye Dimension at sinimulang duplicate ito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay mukhang bigo, ngunit hindi ito nang ahas na magsalita pabalik. Nakatitig lamang ito sa mga bagay na inilatag sa harap ni Zhao Fang. May 4 pang uri ng dugo na kapareho ng halaga ng dugo ng Flame God Race, at may ilan pang mas mahalagang mga gamot. Isang matako na tingin ang lumitaw sa mukha ng Black Destruction Serpent Dragon. Napaka-curious na malaman kung paano nagawang biglang makuha ni Zhao Fang ang kanyang mga kamay sa napakaraming mahahalagang bagay. Sinimulan ni Zhao Fang na siyasatin ang iba pang mga bagay. Bagamat hindi niya masyadong maintindihan ang tungkol sa kanila, pinahintulutan siya ng kanyang God Spiritual Eye na matukoy ang ilan sa kanilang mga ari-arian. Ang mga gamot sa maliliit na tubo na ito ay mas mahalaga kaysa sa mga sinaunang bloodline. Maingat na tiningnan ni Zhao Fang ang isang hilera ng maliliit na test tube sa harap niya, na naglalaman ng likido, pulbos, o maliliit na pellets. Sa pamamagitan ng maingat na pagmamasid sa kanila, napagtanto niya na ang bawat gamot ay may hindi maisip na epekto. Ang isa sa maliliit na test tube na ito ay naglalaman ng frosty paste na maaaring mag-evolve sa Ice Dao bloodline ng isang tao. Maaari rin itong gamitin ng mga nagsasaka ng Ice Dao upang isulong ang pag-unawa sa Ice Intent. Ang isa pa sa mga test tube ay naglalaman ng gamot na nakatarget sa kaluluwa. Maaari nitong baguhin ang kaluluwa sa isang natatanging katawan ng kaluluwa na may tiyak na antas ng posibilidad. Halimbawa, ang Lightning Soul Body ni Zhao Fang ay lubos na lumalaban sa Tribulation Lightning at halos immune sa ordinaryong kidlat. Maaari pa itong lumamon ng kidlat upang palakasin ang enerhiya ng kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa ay ang pundasyon ng isang tao. Ang katawang laman ay maaaring muling halmahin kung ito ay mawawasak, ngunit ang parehong ay hindi magagawa para sa kaluluwa kung ito ay lilipulin. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kahalaga ang isang gamot na makapagpapabago at magpapalakas sa kaluluwa. Bukod sa dalawang nabanggit na gamot, may 2 pang medyo mahalagang gamot. Mayroon ding isang huling gamot kung saan hindi matukoy ni Zhao Fang ang epekto. Bukod pa riyan, marami ring cultivation resources na halos wala sa labas ng mundo,
tulad ng 7-colored samsari grass o celestial void sacred mushroom. Matapos tingnan ang lahat ng mga item na ito, sinimulan ni Zhao Feng na isaalang-alang kung paano hatiin ang mga ito. Una, ibinigay niya ang karamihan sa Death Intent Crystal na nakuha niya kay Zhao Wang. Nakakuha pa si Zhao Feng ng Intent Crystal na may Eye of Death sa loob. Tingnan kung hindi mo makukuha ang Eye of Death sa loob nitong Intent Crystal at gamitin ito para sa iyong sarili. Iniwan ni Zhao Feng ang gawaing ito para hawakan ni Zhao Wang. Kung kailangan niya ito, maaari niyang pinuhin ito, at kung hindi, magagawa niya ang anumang gusto niya dito. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng isang Eye Bloodline ay hindi nakasalalay sa bilang ng mga mata na pag-aari. Halimbawa, ang isang mata na Ancient God Profound Devil ay mayroon lamang isang Eye of Myriad Forms, ngunit siya ang pinakamalakas na miyembro ng kanyang grupo. Natapos na ang pagdoble ng dugo ng Flame God Race. Naglabas si Zhao Feng ng 2 tubo ng dugo, ngunit hindi niya ito ibinigay sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang dugo ng Flame God Race ay dapat ding maging kapaki-pakinabang sa Blood Flame Killing Race. Ang isip ni Zhao Feng ay nauugnay sa Dreamy Silver Ball sa kanyang God Eye Dimension. Ilang sandali pa, nawala na siya. Ito ay dugo ng Flame God Race. Nanginig ang katawan ng Blood Flame Killing Race Patriarch. Kahit na mayroon din siyang Flame Dao Bloodline, ito ay mas mababa kaysa sa Flame God Race Bloodline. Binigyan din ni Zhao Feng ang Blood Flame Killing Race Patriarch ng ilan pang cultivation treasures ng Flame Dao. Pagkatapos ng lahat, ang Yuan Qi ng Patriarch na ito ay lubhang nasugatan upang iligtas siya sa mapanganib na kalagayang iyon. Salamat, kamahalan. Ang Blood Flame Killing Race Patriarch ay tinanggap ang lahat ng ito ng may matinding pasasalamat. Sa kanyang pananaw, sulit na magbayad ng napakalaking halaga para iligtas si Zhao Feng. Bumalik si Zhao Feng sa Space-Time Robe Dimension. Ang lahat ng mga bagay na ito ay masyadong mahalaga. Malaki ang maitutulong nila sa akin, ang Black Destruction Serpent Dragon, Zhao Wang, Zhao Wan, at Zhao Hui. Sinadya ni Zhao Feng na i-duplicate ang lahat ng mga mapagkukunang ito ng ilang beses bago ipamahagi ang mga ito. Bagamat ang kanyang kakayahan sa pagdoble ay lubos na napabuti pagkatapos ng evolve ng God's Spiritual Eye, ang mga kayamanang ito ay lahat ay may abnormal na mataas na kalidad, kaya ang pagdodouble sa mga ito ay medyo matagal. Sa kabutihang palad, ang kanyang oras ay medyo sagana sa Space-Time Robe. Makalipas ang mahigit 1 buwan, natapos na ni Zhao Feng ang pag-duplicate ng lahat ng item na ito ng 1 beses. Nakuha ng Black Destruction Serpent Dragon ang dugo ng Flame God Race na pinangarap niya. Matapos kopyahin ang lahat ng mga bagay na ito, si Zhao Feng ay sabik na bumalik sa paglilinang. Gusto kong iligtas ang maliit na pas ang magnanakaw at mapalapit sa paksayon sa likod ng grupo ng Ancient God Profound Devil, ngunit kung hindi ako sapat na malakas, tatahakin lang ako sa aking kamatayan. Matapos maglaan ng kaunting oras upang patatagin ang kanyang mga pundasyon at kumuha ng ilang cultivation herbs, nagawa ni Zhao Feng ang isang malaking hakbang sa kanyang cultivation, palapit sa tuktok ng rank 7. Si Zhao Feng ay hindi nagmamadaling sumulong pa. Sa halip, tumigil siya at nagsimulang linangin ang kanyang mga intent. Isang araw, idinilat ni Zhao Feng ang kanyang mga mata ng may pagkagulat. Hindi maganda. Nablock ang contract link sa pagitan ko at ng maliit na pas ang magnanakaw. Namula ang mukha ni Zhao Feng. Ang mga pamamaraan na magagamit sa grupo ng Ancient God Profound Devil ng 6 ay hindi maaaring hatulan ayon sa sentido komon. Sa pamamagitan ng kanyang kontrata sa maliit na pas ang magnanakaw, malamang na naisip na nila na si Zhao Feng ay buhay pa. Habang si Zhao Feng ay nasa spiritual race, malamang nawala siya sa anumang panganib. Ngunit kung wala ang link ng kontrata, paano mahahanap ni Zhao Feng ang maliit na pas ang magnanakaw? Sa sandaling ito, bahagyang kumislap ang isang bagay sa loob ng interspatial dimension ni Zhao Feng. Ito ay isang tansong barya, may batik-batik na kalawang. Ano ang nangyayari? Itong bronze coin. Agad na kinuha ni Zhao Feng ang bronze coin. Iniwan ni Liu Qingxin ang bronze coin na ito para sa kanya pabalik sa Fanlun Ancient Sound Palace. Naalala niya na naubos na ang kapangyarihang nakapaloob sa bronze coin na ito, kaya bakit napuno muli ng enerhiya ang baryang ito?
Naaalala ko na noong umalis ako sa flooding Lake City upang maiwasan ang aking pakikipag-ugnayan, ginamit ni Liu Qingxin ang bronze coin na ito upang maramdaman ang lokasyon ng maliit na magnanakaw na pusa at nagawang mahanap ako. Lumiwanag ang mga mata ni Zhao Feng. Ang link na mayroon siya sa maliit na pas ang magnanakaw ay na-block sa pamamagitan ng ilang espesyal na paraan, ngunit ngayon, magagamit ni Zhao Feng ang bronze coin na ito upang matuklasan ang lokasyon ng maliit na magnanakaw na pusa. King of Gods, Kabanata 13:17. Ang pagbabago ng Ancient God Seal. Matapos kumpirmahin na ang bronze coin ay nararamdaman ang maliit na pas ang magnanakaw, sinimulan ni Zhao Feng na maingat na suriin ito. Niregaluhan siya ni Liu Qingxin ng partikular na sinaunang tansong barya noong ginalugad niya ang Fanlun Ancient Sound Palace. Dahil dito, kahit na naubos na ang lahat ng enerhiya, hindi ito itinapon ni Zhao Feng, at hindi rin niya hinayaang kunin ito ng maliit na pas ang magnanakaw. Ilang beses nang nakumpirma ni Zhao Feng na ang enerhiya sa bronze coin na ito ay ganap na nawala, kaya bakit, pagkatapos ng ilang dekada, nagkaroon na naman ng kapangyarihan ang bronze coin. Ito ay sobrang kakaiba. At ang enerhiyang ito ay tila iba sa enerhiya na ginamit ng tansong barya. Ang enerhiyang ito ay ang mas malalim na enerhiya ng Tao of Destiny. Si Zhao Feng ay walang talento sa Tao of Destiny, at dahil hindi niya ito maintindihan, hindi niya ito masyadong inisip. Ngunit ang bronze coin na ito ay isa pang malaking tulong kay Zhao Feng. Sa kanyang puso, pinasalamatan niya si Liu Qingxin, o sa halip, ang muling pagkakatawang tao na si Liu Qingyin. Kapag natapos ko na ang lahat ng ito, maglalakbay ako pabalik sa Continent Zone. Si Zhao Feng ay may determinadong ekspresyon. Ang spiritual race ay may mga mapagkukunan upang magbukas ng isang landas sa Continent Zone, sadyang ang mga normal na tao ay walang karapatang gamitin ito. Gayunpaman, si Zhao Feng ay isang ancient god pati na rin ang pinakamatalino na henyo ng spiritual race, kaya hindi siya mahihirapan kung hihilingin niya sa spiritual race na ibalik siya sa Continent Zone. Sa puntong ito, mas maraming oras ang ginugol ni Zhao Feng sa Ancient Desolate Realm of Gods kaysa sa Continent Zone, ngunit nakaramdam siya ng espesyal na koneksyon sa Continent Zone at Azure Flower Continent. Gusto niyang bumalik at magpalipas ng oras kasama ang kanyang mga magulang, tingnan kung ano ang kalagayan ng kanyang mga kaibigan at guro, tingnan kung ligtas ang Azure Flower Continent, tingnan kung ano ang sitwasyon ng Great Gan Dynasty at Dark Moon Dynasty, at makita din kung ano ang ginagawa ni Liu Qingyin. Kung babalik siya sa Continent Zone, binalak ni Zhao Feng na manatili sandali. Kaya, kailangan muna niyang asikasuhin ang maliit na pas ang magnanakaw. Ngunit ang pagliligtas sa maliit na pas ang magnanakaw ay mangangailangan ng pagharap sa abnormal na panganib. Tinitigan ng kabilang panig ang Heaven's Legacy Cat na may kahalagahan na tiyak na ilalagay nito ang maliit na pas ang magnanakaw sa isang lugar na lubhang nakatago at maingat na binabantayan. Masyadong mapanganib sa aking kasalukuyang antas ng lakas. Umiling si Zhao Feng. Una, maaaring gamitin ng mga miyembro ng paksayon na ito ang God Eye Fusion Art, na nagpakita na ng napakalaking balakid. Kung si Zhao Feng ay wala ang God's Spiritual Eye, na maaaring humarap sa kapangyarihang ito, hindi niya man lang manggahas na isaalang-alang ang ideya. Pangalawa, nakikita niya mula sa 6 na grupo ng Ancient God Profound Devil na ang paksayon na kinabibilangan nila ay sobrang kakaiba at halos tiyak na maraming eksperto. Kahit na si Zhao Feng ay may tulong ng Blood Flame Killing Race, hindi pa rin siya kalaban sa paksayon na ito. Bukod dito, ayaw hiram ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng Blood Flame Killing Race maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Sa madaling salita, ang gawaing ito ay puno ng panganib. Kung malakas ako, walang problema. Swish. Swish. Ilang uri ng intent crystals at cultivation treasure para sa iba't ibang intents ang agad na lumitaw sa harap ni Zhao Feng. Hawak na niya ngayon ang 5 elements, wind lightning, at space-time intent. Ang mga mapagkukunang kailangan niya para sa lahat ng mga intent na ito ay talagang kahanga-hanga. Ang nasa harap ni Zhao Feng sa sandaling ito ay magiging katumbas ng lahat ng ordinaryong rank 7 Ancient God na pag-aari. Ang presyo ay mahusay, ngunit ang mga resulta ay kahanga-hanga din. Pagkalipas ng humigit kumulang 2 buwan, itinaas ni Zhao Feng ang kanyang 5 elements, wind lightning, at space intent sa level 6.
Bilang reaksyon, ang kanyang Chaos Heaven Void Origin Technique ay tumaas sa ikalawang antas, at ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay napakalakas na ngayon na ito ay katumbas ng Divine Power ng isang Rank 8 Ancient God. Ngayon lang tumigil si Zhao Feng sa paglinang ng kanyang mga intent. Swish! Sa isang pitik ng kanyang palad, isang itim na metal na tatsulok ang lumitaw sa kanyang kamay. Tingnan natin kung anong uri ng mga sikreto ang hawak mo. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagsimulang lumiko. Ang Ancient God Seal ay maaaring ituring na isa sa mga pinakamahusay na mababang kalidad na divine artifact. Noong kara-rating lang ni Zhao Feng sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang Ancient God Seal ay lubhang kapaki-pakinabang, na nagpapahintulot sa kanya na durugan ang maraming ordinaryong mababang kalidad na mga divine artifact. Ngayon na si Zhao Feng ay isang Ancient God, ang divine artifact na ito ay walang silbi. Ngunit sa ilang kadahilanan, tinugis ng Ancient God Black Heaven si Zhao Feng sa malalayong distansya para makuha ang Ancient God Seal. Nangangahulugan ito na ang divine artifact na ito ay hindi kasing simple ng tila. Sa mga tuntunin ng katigasan, ang Ancient God Seal ay maihahambing sa isang dekalidad na divine artifact. Nagulat si Zhao Feng. Ang isang mababang kalidad na divine artifact ay may katigasan ng isang mataas na kalidad. Hindi katakataka na ang Ancient God Seal ang naghari sa mga mababang kalidad na divine artifact. Gayunpaman, ang paghahati sa pagitan ng mga divine artifact ay hindi napagpasyahan lamang sa katigasan. Naaalala ko na mayroong isang selyo sa Ancient God Seal. Ipinadala ang kanyang isip sa Ancient God Seal, muli niyang naramdaman ang selyo sa loob nito. Sa kanyang sorpresa, ang selyong ito ay nauugnay sa Heaven's Legacy Race at napakasalimuot, kahit na mayroong espiritual na aspeto. Hanggat ang isang tao ay may espesyal na pamamaraan, ang isa ay madaling maaalis ang selyo. Gayunpaman, hindi ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang pagsasaliksik nito, ni hindi niya basta-basta nalalantad ang sikreto ng Ancient God Seal. Umasa lang siya sa hilaw na lakas, kaya natagalan upang maalis ang selyo. Boom! Ibinuhos ni Zhao Feng ang Chaos Origin Divine Power at Soul Power sa Ancient God Seal para mabugbog ang seal. Habang ginagawa ang selyo, ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang pagduplicate ng mga cultivation resources sa kanyang God Eye Dimension. Pagkalipas ng 10 araw, nasira ang selyo. Ang Ancient God Seal sa kamay ni Zhao Feng ay biglang nagsimulang tumugtog ng napakalaking alon ng enerhiya. Sa kabilang panig, ang Black Destruction Serpent Dragon ay naalarma, dahil ang enerhiyang ito ay malinaw na nasa antas ng Ancient God. Buzz! Buzz! Nagsimulang dumaloy ang mga karakter ng Asher mula sa Ancient God Seal at umikot sa paligid nito. Kakaiba. Parang binabago nila ang Ancient God Seal. Maingat na sinuri ni Zhao Feng ang Ancient God Seal gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Ang katigasan ng Ancient God Seal ay nasa antas ng isang mataas na kalidad na divine artifact, ngunit ang iba pang mga katangian nito ay nasa mababang dulo. Ngunit sa oras na ito, tila binabago ng enerhiya ang mga katangian ng Ancient God Seal. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang mga ripples ng enerhiya ay nagsimulang dahan-daang kumupas. Agad na ipinadala ni Zhao Feng ang kanyang isip sa Ancient God Seal upang makita kung ano ang nangyari. Ang lugar kung saan dating nanirahan ang selyo ay isa na ngayong independenteng sukat. Sa loob ng dimensyong ito ay isang napakalaking pinagmumulan ng enerhiya na nakaugnay sa buong Ancient God Seal. Ito ay. Nakatuon ang mga mata ni Zhao Feng sa isa sa mga dingding ng maliit na sukat na ito. Isang simpleng mapa ang nakaukit sa dingding, at isang paliwanag na nakasulat sa wika ng Heaven's Legacy Race ay nakasulat sa tabi nito. Hinahanap ba ng Ancient Soul Hall ang mapa na ito? Medyo nalilito si Zhao Feng. Ang mapa na ito ay hindi masyadong malaki, at hindi rin ito masyadong komplikado. Ang mga lugar na nangangailangan ng mga mapa ay karaniwang malalaking zone o lugar na may komplikadong lupain. Ang gayong simpleng mapa ay dapat na walang malaking kahalagahan. May ilang salita ng Heaven's Legacy Race sa tabi ng mapa. Hindi sila maintindihan ni Zhao Feng, kaya wala siyang ideya kung ano ang iba pang layunin ng mapa na ito. Ang sekreto ng Ancient God Seal ay nabunyag na, ngunit ito ay walang gaanong silbi kay Zhao Feng. Ang tanging pakinabang ay nang naalis ang selyo, ang Ancient God Seal ay nabago at ngayon ay isang dekalidad na divine artifact.
Si Zhao Feng ay mayroon na ngayong magagamit na divine artifact, na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan. Mataas na kalidad na divine artifact. Nataranta ang Black Destruction Serpent Dragon. Ito ay may kaunting pag-unawa sa divine artifact na ito. Ang dating mababang kalidad na divine artifact ilang sandali lang ang nakalipas ay biglang nagbago sa isang mataas na kalidad. Oras na para umalis. Tumayo si Zhao Feng at tinapos ang kanyang pag-iisa. Mahigit 3 buwan na ang nakalipas mula nang mahuli ang maliit na pasang magnanakaw. Ang 6 na grupo ng Ancient God Profound Devil ay malamang na babalik sa kanilang base. Si Zhao Feng ay may magaspang na pagtatansya sa direksyon ng maliit na magnanakaw na pusa sa pamamagitan ng reaksyon ng bronze coin. Ito ay nasa parehong direksyon ng mga guho ng Heaven's Legacy race na kanyang na-explore. Ang lugar ay napakalapit sa hangganan ng Zilling Zone. Sa paghuhula pa, naramdaman ni Zhao Feng na malamang na umalis na sila sa Zilling Zone. At sa direksyong iyon ay ang kapitbahay ng Zilling Zone, ang Antian Zone. Ngayong aalis na siya, nagpa siya si Zhao Feng na bisitahin si Zhao Yufei. Ang third elder ng spiritual race ay nanirahan sa isang ipinagbabawal na zona ng spiritual race. Maging si Zhao Feng ay kailangang magpadala muna ng mensahe bago pumasok. Brother Feng, aalis ka na naman. Medyo ayaw ni Zhao Yufei na marinig ito. Kababalik lang ni Zhao Feng sa spiritual race, ngunit pagkaraan ng napakaliit na panahon, sa unang pagkakataon lang silang magkita mula noong bumalik siya, aalis na ulit siya. Masasabi lamang ni Zhao Feng na nawala sa kanya ang maliit na pasang magnanakaw sa panahon ng God Eye Assembly, at naramdaman niya na ang munting pasang magnanakaw ay malamang na nasa Antian Zone. Yung maldita na pasang magnanakaw. Sasama ako sa iyo. May malalim na impresyon si Zhao Yufei sa maliit na pasang magnanakaw. Nang makita na si Zhao Feng ay pupunta sa malayong Antian Zone, siya ay naging lubhang nag-aatubili. Yufei, tandaan mo ang ipinangako mo sa iyong master. Sa sandaling ito, isang pagod at ethereal na boses ang nagmula sa kaibuturan ng ipinagbabawal na lugar. Si Zhao Yufei ay agad na nagpakita ng walang magawang ekspresyon. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Zhao Feng, ngunit pagkatapos magtanong, nalaman niya na nangako si Zhao Yufei sa kanyang master na aalis lang siya sa spiritual race kapag nalinang siya sa antas ng Ancient God. Kung tungkol sa dahilan, ito ay dahil talagang tumanggi si Zhao Feng na maging disipulo ng Third Elder at ngayon ay isang Ancient God. Kaya, gusto ng Third Elder na maabutin ng sarili niyang disipulo si Zhao Feng sa lalong madaling panahon at malampasan pa siya. Hindi na kinailangan pa ni Zhao Feng na suriin si Zhao Yufei para malaman iyon, kahit na nakapasok lang siya sa rank 5 kamakailan lang, nasa tuktok na siya ng rank 5. Ang bloodline ng spiritual race ay tunay na nararapat sa reputasyon nito, at tila ang Third Elder ay naglagay ng malaking pag-asa kay Zhao Yufei, inilagay ang halos lahat ng kanyang lakas sa pagsasanay sa kanya. Si Zhao Feng sa isip ay nagbigay ng mahinang buntong hininga. Kumpiyansa siya na, kahit na kinuha niya ang Third Elder bilang kanyang master, hindi siya tatanggap ng parehong pagtrato kay Zhao Yufei. Pagkatapos ng lahat, ang bloodline ng spiritual race ni Zhao Yufei ay ang pinakaiingatan ng spiritual race. Hindi ako makakapunta. Brother Feng, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Agad na binawi ni Zhao Yufei ang kanyang mga sinabi. Brother Feng, ang spiritual race ay dapat magpadala ng isang grupo sa Antian Zone sa lalong madaling panahon. Sumama ka sa kanila. Ito ay magiging mas ligtas. May naalala si Zhao Yufei at nag-propose. Sige. Tumanggo si Zhao Feng, at pagkatapos ay umalis siya sa Forbidden Zone. Hindi pa siya nakakapagpasya kung kailan siya aalis sa spiritual race, kaya nagpa siya si Zhao Feng na bumisita sa upper echelon ng spiritual race. Habang naroon, nagpa siya siyang magtanong tungkol sa bagay na binanggit ni Zhao Yufei. Tama, talagang may ganoong grupo. Ang spiritual race ay palaging may komersyal na pakikitungo sa 5-star na Black Devil Peak ng Antian Zone. Sa isang buwan, ang spiritual race ay magpapadala ng isang batch ng mga produkto sa Black Devil Peak. Paliwanag ng Ancient God Floating Spirit. Sa huli, nagpa siya si Zhao Feng na sumali sa grupong ito. Ang malawak na distansya ay nangangahulugan na ang trading mission ay maglalakbay sa isang malaking barkong pandigma. Si Zhao Feng ay walang partikular na pagmamadali,
Kaya sa pamamagitan ng paglalakbay sa pamamagitan ng barkong pandigma, mabilis siyang makakarating sa kanyang destinasyon at magamit pa ang oras upang linangin at itaas ang kanyang lakas. Kaya, iminungkahi ni Zhao Feng na sumali sa grupong ito. Bago umalis, namasyal si Zhao Feng sa spiritual race at bumisita sa Panhao. Nagpasya din siyang isama si Zhao Hui. Nang maibalik si Zhao Hui sa spiritual race, inayos niya si Zhao Hui na maging isang inner disciple. Sa kanyang pananatili sa kabilang paksayon, si Zhao Hui ay nakagawa ng mga makabuluhang pagsulong sa kanyang paglilinang at nakakuha na ng paunang kaalaman sa medicine daw. Si Zhao Feng ay hindi nagkaroon ng maraming oras upang tumutok kay Zhao Hui kamakailan, kaya binalak niyang isama siya upang mabilis na palakasin ang paglilinang ni Zhao Hui. Nagkaroon din ng pagkakataon si Zhao Hui na maging kapaki-pakinabang sa ibang aspeto. Makalipas ang isang buwan, sumakay si Zhao Feng sa barkong pandigma ng spiritual race na gawa sa asul at puting bakal at tumungo sa Antian Zone.